Happy November! Ayan. So, welcome sa mga bago. Hi. And of course, welcome back sa mga laging nanonood. Hello, it's me, Nak. So, kamusta tayong lahat mga beshi? So, yes, November. So, bago tayo mag-start ng November reading natin, of course, meron ulit tayong top 5 kineso. Pero before starting yung top 5 kineso natin, so, of course, November na, make sure that you visit your loved ones, yung mga pumanaw na. If you cannot visit, pray for them. Magtirik kayo ng kandila. Ayan. So, make sure that, syempre maalala natin sila. We have to remember them. Remember our ancestors. Yan, sabi nga nila, ancestors. And sa mga nasi-celebrate ng samain. Paano ba bigkasin yun? Wait. Samhain. So, Samhain. So, sa mga nag-celebrate ng Samhain, Happy Samhain, which is October 31 to November 1, which is sa mga hindi nakakaalam, a Celtic New Year, where they celebrate as well end of summer and beginning of harvest season sa iba. And yung may nabasa din ako na ano siya, parang celebration of death and rebirth. Ayan. So, Samhain. So, ano ba yung top 5 natin for this month? It is 5 steps to overcome negative thinking. Tara. Top 5 steps to overcome negative thinking. So, number 1, identify and challenge negative thoughts, or kilalanin natin or i-challenge natin yung negativity na naiisip natin. So, paano? So, syempre, alam naman na natin na feeling natin mali yung naiisip natin, di ba? Negative na. So, na-identify mo na siya. So, ngayon, tatanungin mo ngayon yung sarili mo, totoo ba to or assumption lang? Totoo ba to or iniisip ko lang na mali yung thoughts ko or mali yung feeling ko, ganyan. And, dahil doon, of course, may iisip mo na kung mali yung nasa isip mo, at least mawawala na siya agad, diba? Or pag sa tingin mo is tama, then you have to work on it. So, yun na yun. So, kapag feeling mo, isipin mo na kung ano ba dapat yung gagawin mo, ano ba dapat yung steps na dapat mong gawin. In that way, mawala na yung negative thought na yun. Number 2, replace negativity with positive affirmations, or palitan ng positibong affirmations yung mga naiisip mong mali. So, gumawa ka ng list ng mga affirmations mo, mga positive affirmations mo pagka may pumapasok, kunyari, negative thought na, ay nako, mag-birthday na si Eme, wala pa akong pera, ganyan, di ba? Kunyari yung ngayon, magsusulat ka ngayon ng positive affirmation na, I am happy, I am positive, magagawan, mayroong paraan, magkakaroon ako ng pera this week, magkakaroon ako ng panggastos this week, mga ganyang bagay. So, dapat, i-boost mo lang yung statement na mali. Palitan mo siya ng, same pa din, pero more on a positive side. Number 3, practice daily gratitude, or magsanay or masanay dapat tayo na na meron tayong daily gratitude. Actually, ito yung pinakamadali kasi just be grateful. Maging grateful ka lang na bumangon ka today, di ba? Saya na yun. And then, of course, mag-focus ka. Ito nga yung sa daily gratitude is mag-focus ka sa mga bagay-bagay na natatanggap mo everyday. Yun nga, na gumigising ka, na may nakakain ka, na nakakatulog ka. Those simple things to be grateful for. Sobrang na yun, di ba? And kunyari, pinansin ka ng jowa mo, sweet yung jowa mo sa'yo. O, di ba? Be grateful na at least pinansin ka. Number 4, surround yourself with positivity, or palibutan mo yung sarili mo ng positive vibes. Ayan siya. And, kunyari, alam mo yung, sinasabi nila na
marami kasi tayong kilalang tao pero ilan lang yung kaibigan natin. If feeling natin yung kaibigan natin is napaka-negative na, napaka-toxic na, let go. Yung kunyari yung kamag-anak mo, masyado ng negative, let go. Wag yung, di ba? Don't let them tolerate yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat, yung mga pangit. So, don't tolerate them. Ayun. If yung behavior nila, you don't like their behavior at hindi mo kayang sabihin sa kanila, di wag mo sabihin, di ba? Dagdag pa sa stress mo yan. Just let go, let them be hanggang ma-realize nila kung bakit ka nawala. Ayan. And of course, number 5 is, pahabol pala sa number 4. Surround mo lang yung self mo sa mga positive na tao. Sa mga tao na, mga hindi negative thinker. Ayan. So, kung hindi mo naman maiwasan, kunyari, don't talk about things na nagpapa-hype sa kanila negativity. So, wag niyong pag-usapan ang religion if ever man kung magkaiba kayo ng religion. Naka-negative kasi yung nag-aaway kayo sa kung anong mas better. Wag niyo rin pag-usapan ang politika. That's actually, yun yung isa sa mga topics na iniiwasan ko if I am with my friends is religion as well as politics. Kasi nakakapangit. Mag-aaway lang kayo. Imbis na healthy discussion, wala nagiging away. So, lakas makapangit. Ayun. And of course, number 5, para makaiwas tayo sa negative thoughts, makaiwas tayo sa nakakapangit na things, is focus on the solution, not on the problem. Mag-focus tayo sa solusyon at hindi sa problema. So, imbis na mag-focus ka dyan sa problema mo, isipin mo ano yung mga pwede mong gawin to resolve it. Okay? And of course, ang negative thoughts, mga friends, nakakapangit yan. So, kung ayaw mong pumangit, don't be negative. Diba? Huwag ka mag-isip ng pangit. Ayan siya. So, tayo ay gagawa ng November reading. So, ayan. So, tapos na yung ating top 5 steps to overcome negative thinking and to overcome ng pagiging pangit. Ayan. So, diba, blondie. Sabi, parang kunyari ako. Kunyari lang naman. Hindi kasi ako sanay na itim yung buhok ko. So, ilang buwan ako nagtiis na pahabain yung buhok ko. So, ang itim-itim ko. Di nagkulay na lang ako. O, diba? Blondina na ang lola niya. Blondina na may bangs pa. Ayan siya. So, yes. Ang gagamitin natin for this month is itong Zombie Tarot. And, siguro itong Monology Oracle cards. Ayan siya. And, may bagong nabili ako na oracle which is watch today. What's the tea? I'll try to incorporate this sa ating reading. And yes, paalala lamang, meron po tayong free will. So, nasa inyo kung susundin nyo o hindi yung ating reading. So, kung sa tingin nyo is ang pangit, I'm so sorry. But syempre, may free will naman kayo kung kukunin nyo o hindi. Okay. And this is for the sun, rising, moon, and Venus. Venus is love kasi. So, yes. Tara na sa ating monthly reading. Hello sa mga may Scorpio sun, moon, and rising. Isa-shuffle ko pa lang, nagsisilabasan na. Ayan, so this is your November reading. Sige, yun na yung lumabas. Hindi na siya nagpa-shuffle. Yun na mismo yung lumabas. Travel. Ang chika sa'yo ngayon, sa mga may Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus is mag-travel ka daw. Pasyal-pasyal din. Hindi yung baka-bakasyon din. Hindi puro trabaho, hindi puro bahay-bahay. Baka-bakasyon din daw. Yun ang chika sa'yo for this month. Naka-OA ka na sa work.
Okay, Scorpio, Sun, Moon, Rising. Tingnan natin ang card reading. Isa pa. Paper cut ako. Ang sakit. Sakit ba? Okay, let's see. Okay, Judgment. Lumabas yung Judgment na Major Arcana. So, it's telling you na parang ang kwento dito is puno na ng zombie sa paligid mo. So, papasabugan mo ba sila? O let them leave? So, parang sinasabi dito, my dear, na you have to think. Pag-isipan mo ng mabuti yung mga nangyayari sa'yo. There are things that you have to make some choices. As in, literal na choices. Kung ano ba dapat ang gagawin mo. Kung go or no. So, it's up to you. Baka may mga opportunity na parat na nagnanak sa door mo, pero you don't know what to do. Kung go o hindi. So, it's up to you kung anong pipiliin mo. Go or stop. Red or green. Ayan yung pagpipilian mo. So, ano yung mga medyo magiging problem mo ngayong November? This is the problem na nakikita natin is parang you're stuck. You're feeling mo prisoner ka. Feeling mo you're stuck. You don't know what to do. Na feeling mo hindi ka makakalabas. Feeling mo there's no way out. Feeling mo lang. Diba, nasa isip mo na paano ba ako lalabas dito. So, sabi ko nga kanina dun sa ating top 5, ang pinaka gagawin, don't focus on the problem, my dear. You have to focus on the solution. If babalikan mo yung video before the reading, yung 5 things to do, keme, you will find answer whenever you feel stuck sa isang problema. You just have to watch that and you have 5 answers already. Protektahan mo yung sarili mo, my dear, sa mga tao sa paligid mo. Kasi may mga tao na hindi maniniwala sa'yo, may mga tao na ibabash ka, may mga tao na sasabihin na wala kang kwenta, may mga tao na sasabihin na hindi mo alam yung ginagawa mo. Dami-dami mong sinasabi pero hindi mo naman alam, ganyan-ganyan. So you have to protect. Hello, the Sagittarius, Sun, Moon, and Rising, and Venus. Ayan, so this is your reading for the month of November. By the way, gagamitin muna natin tong What's the Tea. So, ito yung parang, ano yung tingin sa inyo ng mga tao this month of November? Ano yung mga chika about sa inyo, yung chismit about sa inyo, ganyan. Ngayong November. So, tignan natin. Ayan. So, ito. Running. Running from what? So, pwedeng medyo sporty ang drama nyo this month. Pwedeng you are running into something. Pwede ding ano ba? Pwedeng may tinatakasan kayo. Kung ano man yan. So, yan yung chika for this month sa inyo. So, ayan. Now, for your November reading. Yes. Ay, nako. Gamitin natin tong Zombie Tarot. So, isa-shuffle ko lang. So, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, same drill. If you would like to subscribe kayo. If not, okay lang. Comment, like, and share the video to your friends and family. Ayan. So, let's see.
may magician tayo. So, parang sinasabi ni magician is, you can do whatever you want. Kasi, parang you have the power to get whatever you want. Kung anong gusto mo, nangyayari, nagagawa mo, nakukuha mo, mga ganyang bagay. So, you're good sa pagdating doon. And also, this month of November is parang you're in a hermit mode. Parang you just want to stay inside the house. Kaya medyo, ayaw mo maglalabas. Pwedeng ayaw mong lumabas. Syempre yung sa dami ng tao sa cemetery, traffic, ganyan. Or things like that. But you just want to stay inside your house. Yun yung bet mong gawin ngayong November. And also, even though you're only in the house, you're still a stable person. Pwedeng work at home siguro. Yung drama mo. Pwedeng work at home ka right now. That's why kahit nasa loob ka lang ng bahay, you're still stable. Or pwede din na nasa bahay ka lang but someone in your house is actually sila yung nagtatrabaho and they're just giving you whatever you want and you run the house. And also I see here na maganda yung November mo. Giving an Empress mode, which is parang healthy, maraming, alam mo yung parang maraming grasya, ganyan. You just have to take medyo ano lang. I don't know if this is a warning or hindi, but there might be a renovation na mangyayari sa buhay mo, sa bahay mo. I don't know if sa buhay mo, I don't know if bahay mo, but there will be a major change that will happen this November for you. As in, sobrang major change. Now, one of the problems na pwedeng kang magkaroon ngayong buwan ng November sa mga may Sagittarius Sun, Moon, Rising is, may makaaway, makadiskusyon, o mga bagay na parang hindi nyo pagkakasunduan nung kung sino man. So, meron kayong hindi pagkakasunduan ng mga tao, community, or something like that. Basta hindi kayo pare-parehas ng idea, parang ganyan. Pwedeng it's good kapag discussion lang, which is giving pointers to each other. But the thing is, baka mag-away-away kayo, and which is the cause ng pagkasira ng something sa bahay or sa tower mo, pagkasira ng buhay mo, or some discussions na baka medyo malala. Okay? When it comes to the things that you like, that you want, everything is actually good. Actually, mananalo ka dyan kung ano man yung pinagtatalunan nyo na yan. Everything is actually okay. I can see here 9 of Wands, which is, you just have to guard yourself. Kasi baka may mga tao sa harapan mo na nakamaskara lang, pwedeng ganyan. So, make sure that you're protecting yourself from the zombies. So, baka biglang akala mo kaibigan mo, hindi pala. So, protect yourself from them. Guard yourself. Okay? Guard mo yung sarili mo. And also, I have the Knight of Wands. Guard yourself as well sa mga tao na bigla-bigla na lang darating sa buhay mo. I don't know, pero you might be single, may darating sa buhay mo, maraming maskara, so be careful. When it comes to relationship, I have 2 of Cups and 8 of Cups. This is like parang may darating pero aalis din agad. Parang Knight of Wands, darating pero aalis din agad-agad. Fling, maybe 2-3 months relationship, not that long, not that serious. And darating, sasaya ka. Maybe that's the reason why this November medyo mabulaklak ang November mo, kasi baka dumating ngayong November pero aalis at aalis din siya. Not a partner that I can see na will stay with you forever. Tatakbuhan ka lang. Yun yung lumabas, bakit yung running.
tatakbuhan ka lang. Ace of hazards or some money. When it comes to money, I see here Ace of hazards and Ten of hazards. When it comes to money, sobrang stable mo, friend. Sobrang stable mo, beshi. Tapos, marami ka pang, hindi ko alam kasi may ace, meaning at least bago, something new, something, baka may bago kang kliyente. Kasi it's giving me a work at home, energy. So, baka magkaroon ka ng bagong client, ganyan, bagong projects, things like that. So, good luck, congratulations, and you will be happy when it comes to money, material things, walang problema, everything's actually fine. Just be careful of this someone na biglang darating pero aalis din. Pasasayahin ka lang niya hanggang Pasko. At least hindi malamig Pasko mo. Diba? So, you've been warned. And of course, for you to be more or better person, you have to wag mong hayaan or don't let your past hold you back. Ibig sabihin nito, wag mong hayaan na yung past mo, yung maghahawak sa'yo, yung alam mo, yung pipigil sa mga gusto mo. So, let's say, kunyari, yung past mo, ano ba magandang example sa past? Kunyari, single mom ka. So, don't let yung ex mo na i-hold back ka para makahanap ng bagong tao. Parang ganyan. Or, ano ba bang magandang kunyari na-scam ka na sa mga work from home dati na mga kunyari naghahanap ng client tapos na-scam pala, nagawa mo na lahat tapos na-scam ka. Don't let that hold you back. Try lang ng try ulit for a new client. Ayan, ano pa ba pwede kong gawing sample? Kunyari nadapa ka kahapon, bumangon ka, wag kang yung nadapa ka na lang doon. Hindi yung nadapa ka, nagstay ka na doon, tumambay ka doon. Hindi ganun. Dapat, pag nadapa ka, bumangon ka, move on. Ganun. Okay, so that's for the Sagittarius Sun, Moon, and Rising. Thank you so much. Bye-bye.